Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mariin ang pagtanggi ng asawa niyang pumunta ng Cebu upang dumalo sa opening ng bagong resort. Ngunit wala pa rin itong nagawa at sa huli ay nasunod pa rin ang gusto niyang dumalo ito sa opening. Sabi ko na sa iyo na ayaw kong dumalo, sweetheart. Bakit mo kasi ako pinipilit? Ibinagsak nito ang katawan sa kama habang hilot nito ang sentido. Greg, ngayon lang naman to. At isa pa 2 araw ka lang naman doon. Ani niya habang nakatayo sa harap ng asawa niya. Nasa baywang ang isang palad niya habang sumisenya sa ere ang isang kamay niya. Look, sweetheart, after I give birth, hindi ka na makakaalis dahil kailangan mo akong tulungan sa pag-aalaga kina Jazz, Jade at Jace. Napabangon ito bigla at napatitig sa kanya. Awang ang mga labi habang panay ang kurap ng mga mata nito. Ano yun? Hindi ko masyadong narinig. Pakiulit nga. Malapad ang pagkakapunit ng kanyang mga labi. Jazz, Jade at Jace. Bakit? Ayaw mo ba? Kumikinang ang mga mata ng asawa niyang nakatunghay sa kanya. Malapad na nakangiti ang asawa niya. Ang kaninang inis ay tila bigla na lang naglaho. Okay, fine. Pupunta ako. But promise me. Mas lalo niyang niyakap na mahigpit ang asawa niya at hinalikan ito sa pisngi. Tell me, ano yon? Tanong niya kasabay ng pagkurap ng kanyang mga mata. Mariing napabuntong hininga naman si Greg. Piningot nito ang kanyang ilong. Gusto mo ba talaga akong pumunta roon? Tumango naman siya at ngumiti dito. They need your presence, sweetheart. Kaya dapat nandoon ka. Muling bumuntong hininga naman ang asawa niya. Sabay subsob na mukha nito sa kanyang leeg. Huwag kang lalabas ng bahay habang wala ako. Hintayin mo akong dumating. Pupuntahan natin ang lahat ng gusto mong puntahan pagdating ko. Don't drive, don't stress yourself, at higit sa lahat, huwag na huwag ka magpapagod. Tumawa naman si Violet. Opo, dito lang po ako. Hihintayin kita. Hihintayin ka namin ng mga anak mo. Hindi kami aalis hanggat hindi ka dumarating. You know how much I love you, Violet. Kaya hanggat maaari ay ayaw kong umaalis sa tabi mo habang nasa loob ng tummy mo ang mga anak natin. Nag-aalala ako sa tuwing naiisip ko na mahihirapan ka at nag-iisa ka. At mahal na mahal din kita, Grego. Hinding-hindi magbabago yon hanggang sa puputi na ang buhok natin. Ikinulong niya sa mga palad ang mukha ng asawa niya. Kahit hanggang sa kabilang buhay, Greg, pipiliin at pipiliin pa rin kita ng paulit-ulit. Kung kailangan kong lumuhod sa paanan ng Diyos upang mapasa akin ka ng paulit-ulit, gagawin ko. Namumula ang mga mata ng asawa niyang nakatitig sa kanya. I swear, I didn't mean to fall in love with you, Violet. I just woke up one day, finding myself falling in love with you, hard and deaf. At first, I thought it was just lust, that I'm just lusting over you. Tuluyang bumagsak ang mga luha sa mga mata ng asawa niya. Umiiyak si Greg habang hinahaplos nito ang mukha niya. But I was wrong, sweetheart. Dahil iniisip ko pa lang na mapupunta ka sa iba. Para na akong sinasakal. Humugot ito ng isang malalim na buntong hininga. I didn't plan this, sweetheart, but I love you. I love you with all my heart. Violet, you became the source of my strength and happiness. Ikaw at ang mga anak natin ang buhay ko. Ngumiti naman siya kay Greg. Gaya ng asawa niya ay umaagos din ang luha sa kanyang mga mata. There are no words to express how happy she is after hearing those words from Greg. Araw-araw naman ay sinasabi sa kanya ng asawa niya ang katagang mahal na mahal siya nito. But today is different.
It was magical, na tila idinuduyan siya sa alapaap. I love you, before I ever met you. Kahit na larawan lang kita nakikita, Grego. Kahit na alam kong suntok sa buwan na magustuhan mo ang isang katulad ko. Ang isang katulad ko na walang maipagmamalaki. Yumuko siya kasabay ng pagkagat niya sa ibabang labi niya. But it did, sweetheart. I did fall in love with you the moment I laid my eyes on you. Tumawa naman si Greg. Nakakatawa, hindi ba? Matagal bago ko naamin sa sarili ko yon. Pinunasan nito ang mga luha sa kanyang pisngi at inangat ang kanyang mukha sabay ngiti dito. Hinawakan siya nito sa kanyang braso at giniya na maupo ng maayos sa dulo ng kama. Nakatayo ito sa kanyang harap at may kung ano itong hinugot mula sa cargo shorts nito. Lumuhod si Greg sa harapan niya. Napatakip ang dalawang palad niya sa kanyang bibig, kasabay ng pag-agos na masaganang luha sa kanyang mga mata. Ano ba ang ginagawa mo, Grego? Tumawa naman si Greg. Sumasabay ang pag-alog ng balikat nito. He then opened the small black jewelry box. Tumambad sa paningin niya ang isang pink diamond ring. Greg, ano to? Ani niya sa nanginginig na boses. Sweetheart, will you marry me? For the second time around, Violet. This time, no more will, no more rules, no more agreement, and no more pretending. This time, pakasal ka sa akin sa harap ng altar ng simbahan, sa harap ng mga taong mahalaga sa iyo at mahalaga sa akin. Will you marry me again, Violet? Umaalog ang kanyang mga balikat, kasabay na mahinang hikbi at paglandas na masaganang luha sa kanyang pisngi, mula sa kanyang mga mata. Yes, Grego. Ani niya sa boses na nanginginig. Inabot ng asawa niya ang kanyang kanang kamay at isinuot sa palasingsingan niya ang singsing, saka ito tumayo at niyakap siya na mahigpit. Walang paglagyan ang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Tila abot kamay na niya ang langit at mga bituin. She only has one dream since childhood, and that dream is to marry Greg and be loved by him. Tahan na, ani nito sa kanya. Ikaw kasi, pinapupunta lang naman kita sa Cebu. Nagdadrama ka na naman. Effective ba? Tanong nito, sabay angat nito sa kanyang mukha. Hindi, sagot niya rito sabay nguso ng kanyang mga labi. Naihanda ko na ang mga gamit mo. Gusto mo talaga akong pumunta ng Cebu, ano? Nakanguso nitong sabi sa kanya. Kumapit siya sa baywang ng asawa niya at tumayo at muli niya itong niyakap. Daddy, ngayon lang to. Dahil kailangan ka sa opening. Hindi na ito mauulit pa. Dahil siguradong ikukulong na kita dito sa bahay kapag lumabas na ang mga anak natin. Ani niya sa kamuling tumingala sa asawa niya. Hinalikan siya nito sa mga labi. Magaan at puno ng pagmamahal ang paraan ng paghalik nito sa kanya. I'll be back in a day, since opening lang naman yon. Tandaan mo yung bilin ko sa'yo, sweetheart. Opo, I will not go anywhere. I will not drive. Huwag ako magpapa-stress at huwag ako magpapagod. Kagatlabi niyang tinitigan ang asawa at pigil ang pagtawa niya. Good. Kinurot nito ang pisngi niya. I have to go then. Huwag mo na rin akong ihatid sa baba. Stay here and rest. Tumango naman si Violet. Kumalas sa kanya ang asawa niya at naglakad ito papunta ng walk-in closet upang magbihis. Kinuha ang maliit na traveling bag nito sa kamuling lumabas. Nakasuot ito ng cargo black shorts and a white plain t-shirt. Pinarisan nito ng white men's sneaker at itim na sombrero. He looked so damn attractive. Kahit sa simpleng kasuotan lamang ng asawa niya. Napatitig siya na matagal sa kabuuan ng asawa niya at bumuntong hininga. Rinig naman niya ang pagtawa ni Greg. Pinagsingkitan naman niya ito ng mga mata. Huwag na huwag ka talaga mambababae doon, Grego. Puputulin ko talaga yung kaligayahan mo. Ani niya na nagpatawa naman sa asawa niya. Hinding-hindi, misis ko. Hinalikan siya nito sa pisngi. Huwag kang mag-alala. Sa'yo lang ako naninigas at umiinit.
Bulong nito sa kanyang punong tainga. Nasa baba na ang asawa niya. Pumunta siya ng balcony upang tanawin ito. Binuksan nito ang driver's seat at ipinasok ang maliit na traveling bag nito. Saka naglakad patungo sa gate. Kinausap nito ang head guard. Panay naman ang kumpas ng mga kamay nito sa ere. Muli itong bumalik sa sasakyan. Tumingin muna ito sa kinaroroonan niya at kumaway. "Sweetheart," sigaw nito mula sa baba. "I love you," ani pa nito. Malapit siyang napangiti naman. Maging ang mga guards ay tila kinikilig habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. "I love you too," ganting sigaw naman niya rito. Hinalikan niya ang kanang palad niya at hinipan iyon patungo sa asawa niya, habang walang patid naman ang kanyang pagngiti. Umarte namang sinalo iyon ni Greg sa hangin at dinala iyon sa bibig. Malutong siyang tumawa kasabay ng paggalaw ng kanyang balikat. Tila sila mga teenager na bagong magkasintahan. Panay ang tawa, maging si Greg ay ganun din. Pumasok ito sa loob ng sasakyan. Binuksan nito ang bintana ng sasakyan at muling kumaway sa kanya at humalik sa hangin. Kumaway siya pabalik at ngumiti dito. Nanatili siya nakatayo sa balcony habang tinatanaw niya mula sa kinaroroonan ang papalayong sasakyan ng asawa niya, hanggang sa mawala iyon sa kanyang paningin. Humugot siya ng malalim na hininga at muling bumalik sa loob ng kanilang silid. Umupo siya sa tabi ng kama at muling bumuntong hininga. Haplos-haplos niya ang malaking tiyan niya habang napapangiti siya. 2 buwan na lang mga anak. Mayayakap na namin kayo ng daddy ninyo. Kinakausap niya ang kanyang mga anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan, na tila naririnig ng mga ito ang kanyang boses. Itinaas niya ang kanang kamay at matamang tinitigan ang singsing na nasa daliri at ngumiti siya. Dinala niya iyon sa dibdib at bumulong. "Maraming salamat po, Panginoon." Tahimik ang gabi. Napabalikwas siya ng bangon dahil sa tunog ng telepono mula sa bedside table. Marahan niyang inabot iyon at inilapag sa punong tainga. "Hello? Velasco Residence? Sino po sila?" Ani niya sa pupungas-pungas na mga mata habang humihikab-hikab siya. "Hello po. Gusto ko pong ipaalam na nasa hospital po si Mr. Velasco." Bigla ang bundol ng malakas na kaba sa kanyang dibdib, kasabay ng pagbalot na matinding takot sa kanyang buong sistema. Nanginginig siya at tila hindi makahinga. "Saan pong hospital dinala ang asawa ko?" tanong niya sa nanginginig na boses. Kinuha niya ang kanyang cellphone, susi ng sasakyan at maging ang remote control ng gate. Mabilis ang bawat hakbang niya. Lumalabas siya ng silid habang nanginginig ang kalamnan. "Greg! Greg!" usal niya habang mabilis ang bawat hakbang na bumababa ng hagdan at tinungo ang sasakyan na nakaparada sa labas ng bahay. Agad niya iyong binuksan at binuhay ang makina. Pinindot niya ang remote control ng gate. "Ma'am, saan po kayo pupunta? Ma'am, hindi po kayo pwedeng umalis." Ani naman ng guard sa kanya habang nasa harap ito ng sasakyan. "Ma'am!" sigaw pa uli ng guard sa kanya. Ngunit hindi siya nakinig. Ang importante sa kanya ngayon ay ang mapuntahan ang kanyang asawa. Takot, matinding takot ang kanyang nararamdaman. Maging ang mga mata ay hilam sa luha. Mabilis niyang pinasibad ang sasakyan papalayo. Using her free hand, ay inabot niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya si Sander o di kaya naman si Daniel. Kailangan niya ang tulong ng dalawa. Walang patid ang kanyang paghikbi habang napapadiin ang pag-apak niya ng kanyang paa sa accelerator ng sasakyan. "Greg!" usal niya kasabay ng mas lalong pagbalong ng mga luha niya. She dialed Sander's number. Wala pang ilang segundo ay agad nito iyong sinagot. "Sander?" ani niya kasabay ng paghikbi niya. "Violet, ano nangyayari sa'yo? Umiiyak ka ba?" Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. "Sander, help me, please. Nasa hospital si Greg." "Anong nasa hospital ang pinagsasasabi mo, Violet? We just talked. Nasa Cebu si Greg." Napapreno naman bigla ang sasakyan.
Lumagitnit ang gulong ng sasakyan kasabay ng pagtama ng ulo niya sa manibela. "Shit! Are you okay?" Tarantang tanong naman ni Sander mula sa kabilang linya. Anong sabi mo?" "You heard it right, Violet. Nasa Cebu si Greg at kausap ko lang siya ngayon lang." Nakahinga siya na maluwag at napahagulhol sa kaalamang okay lang naman pala ang asawa niya. Ngunit sino ang tumatawag sa kanya? Bakit ito gumawa ng kasinungalingan? Bigla ang pagbangon muli ng matinding kaba sa kanyang dibdib. "May tumawag sa akin, Sander." "Shit! Stay. Stay where you are and send me your location." Galit ang boses na sabi nito sa kabilang linya. "Violet, ano ba? Tell me your location." Napamura naman ito. "Oo," ani niya sa nanginginig na boses. Pilit niyang inaaninag kung may signage ba sa labas, ngunit wala siyang makita. Maliban sa iilang tao na nakikita niyang naglalakad sa tabi ng daan at malaking kalahati ng steel drum na may apoy na nasa hinuhan niya ay sinusunog na basura. Wala siyang idea kung nasaan siya. Sa bilis ng pagpapatakbo niya ng sasakyan, maging ang mga guards ay hindi siya naabutan. Hindi niya alam ang location na kinaroroonan dahil sa matinding pagbalong ng luha sa kanyang mga mata habang nagmamaneho siya. "Violet, ano ba? Where the hell are you?" "Sander, hindi ko alam," ani niya rito. Muling lumalandas ang luha sa kanyang mga mata. Narinig niya ang malakas na kalabog mula sa likuran ng kanyang sasakyan. Kasabay ng pag-alog nito. "Sander!" Malakas na tili niya. "Shit! Ano nangyayari?" "Bilisan mo, Violet. Buksan mo ang GPS mo. Please, Pumpkin. Faster, please." Sa nanginginig na kamay ay binuksan niya ang kanyang mobile GPS. Agad naman iyong gumana. "Nasa malapit lang ako, Pumpkin. Hold on, I'm coming." Ani naman ni Sander sa nagpapanik na boses. "Sander!" Muli niyang sigaw. Muling kumalabog ang likuran ng sasakyan. Kasabay ng pag-alog nito, mas malakas kaysa sa unang pagbundol ng kung anuman sa likuran ng kanyang sasakyan. Nanginginig siya bigla sa takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak niyang nasa kanyang sinapupunan. Kinuha niya ang una na malapit sa kanya. Inilagay niya iyon sa bandang tiyan niya at inipit ng seatbelt. Inihanda niya ang sarili sa pagpapatuloy ng mabilis na sasakyan upang makalayo sa kung sino mang bumubundol sa kanyang likuran. "Sander, nandiyan ka pa ba?" Tanong niya kay Sander na nasa kabilang linya sa nanginginig na boses. "Pumpkin, malapit na ako." Ani naman ito sa kanya. Sunod-sunod na pagbundol ang yumanig sa kanyang sasakyan. Kasabay na malakas ng pag-alog nito. Napapikit siya at yumuko. Nanginginig habang walang humpay ang paglandas na masaganang luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Kasabay ng pag-ingay ng kanyang sasakyan ay ang matuloy na pagpapatakbo nito. Isang sasakyan ang sumalubong sa kanya. Mukha ni Greg ang nakikita niya. Kasabay ng pagpaikot-ikot ng kanyang sasakyan at lagitnit ng gulong nito. "Grego!" Mahinang usal niya, sabay hawak sa kanyang tiyan at pag-awang ng kanyang mga labi. At isang malakas na sigaw. "Grego, patawad! Mahal na mahal kita, Grego! Mahal na mahal kita!" Ang sumunod na sandali ay kadiliman na. Nasa loob siya ng eroplano. Panay ang tingin sa kanyang relong pambisig. He was too excited to see his wife. Excited to hug Violet. Halikan ito at damhin ang malaking tiyan nito. Ilang minuto ang lumipas, ay lumapag na ang eroplanong sinasakyan niya. Inilapag niya ang kanyang cellphone at agad iyong binuksan. Minuto ang muling lumipas ay naramdaman niya ang vibration nito mula sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya iyon, si Daniel ang tumatawag. "Dude," ani pa nito. "I'm outside the airport." Sagot nito mula sa kabilang linya. Napakunot noon naman siya. Ano nangyayari sa kaibigan niya? Bakit ito nasa labas ng airport?
Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Takang tanong naman niya sa kaibigan. Susunduin kita. Ani naman nito. May sasakyan ako, Daniel. Sino may sabing sunduin mo ako? Bilisan mo na lang, hihintayin kita dito sa labas. Napailing naman siya. Anong meron? May ngiti sa labi na binilisan niya ang bawat hakbang papalabas ng airport. Sabik na siyang makita ang asawa niya. May dala pa siyang dried mangoes na pasalubong para sa asawa niya. Isang araw at isang gabi niya lang na hindi nakita ang asawa niya. Ngunit pakiramdam niya ay linggo na ang lumipas. Pagdating sa labas ng airport ay agad siyang nagpalingalinga sa paligid. Itinaas niya ang rilong pambisig at sinipat ang oras. Pasado 1:00 na ng hapon. Muli niyang iniangat ang mukha at inilibot ang paningin. Hinahanap na mata niya ang kinaroroonan ni Daniel. Napalingon siya sa kanyang likuran. Pagkatapos tapikin ni Daniel ang balikat niya mula sa likuran. Niyakap siya nito na mahigpit. Kasabay ng paghugot nito ng malalim na buntong hininga. Napakunot noon naman siya at bahagyang itinulak sa balikat. Ano ba nangyayari sa iyo, Daniel? Takang tanong niya habang matamang tinititigan si Daniel. Kita niya sa mukha nito ang sobrang pag-alala. Tila may kung anong problema ito. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Bigla ang paglukob na matinding kaba sa kanyang buong sistema. Ano bang problema, Daniel? Napabuntong hininga naman si Daniel. Let's go. Ihahatid na kita. Ani naman ito sa kanya. May problema ba, Daniel? Greg, dude, tara na. Sa halip ay sagot nito sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso at hinila sa naghihintay na sasakyan. Ano ba, Daniel? Pwede bang sabihin mo sa akin kung ano nangyayari? May dala akong sasakyan nasa parking lot. Aniya at hinila ang braso mula sa kamay ni Daniel. Dude, this is not the right place to talk about. Please. Mababa ang tono ng boses ng kanyang kaibigan. Ngunit may diin ang bawat katagang binibitawan nito. Hindi niya alam kung bakit ngunit pakiramdam niya ay may nangyayaring hindi maganda. Based on Daniel's facial expression. I will use my car, Daniel. Aniya sa kaibigan. No, dude. Hayaan mo na ang sasakyan mo. Ipapakuha ko na lang kay Robert. Sa ngayon ako na muna ang maghahatid sa'yo pa uwi. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto ni Daniel. Habang bumabiyahe pa uwi ay walang tigil ang malakas na pagtibok ng puso niya. Panay din ang hugot niya ng buntong hininga. Hindi niya alam kung para saan ang matinding kaba na kanyang nararamdaman. Tila siya kakapusin ng hininga. Walang nangyaring masama. Wala. Relax. Ligtas ang asawa mo. Maayos ang lahat. Sabi niya sa kanyang sarili. Lumingon naman siya kay Daniel na tutok sa daan ang paningin nito habang nagmamaneho. Pinili niyang hindi umimik. Kinakabahan siya sa maaaring lumabas sa bibig ng kaibigan niya. Sakaling tanungin niya pa ito. Ilang sandali lang ay papasok na sila sa Ford's Park. Muling lumingon sa kanya si Daniel at lumunok ito. At ano yun? Daniel's worried face is more like confirmation na talagang may nangyayari sa bahay nila. May nangyayari sa asawa niya. Hindi. Shit, hindi. Piping sigaw niya sa kanyang isipan. Nakita na niyang bumukas ang gate. Habang pakalat-kalat ang mga guard sa labas. Tumigil ang sasakyan ni Daniel. Agad siyang bumaba at patakbong pumasok sa loob ng kabahayan. Sumalubong sa kanya ang umiiyak na si Patricia na nakaupo sa isang kahoy na armchair sa isang sulok ng sala habang sabay-sabay na napalingon sa gawin niya sina Rex at Ryan. Puro pag-alala ang nakikita niya sa mga mukha nito. Maging ang humihikbing si Patricia ay tila sapat na. Sapat ng kumpirmasyon na may nangyayaring hindi maganda sa asawa niya. Tila niyanig ang buong sistema niya. Kinikilabutan ang buo niyang katawan. Kasabay ng mas lalong paglakas ng tibok ng puso niya. Buong kalamnan niya ay nanginginig.
Sweetheart, I'm home! Sigaw niya mula sa sala. Ngunit walang sumasagot. Patakbo niyang tinungo ang hagdanan. Tumakbo siya paakyat sa silid nilang mag-asawa. Sweetheart? Muli niyang sambit dito. Ngunit katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mabilis ang hakbang niyang pumunta ng walk-in closet. Ngunit wala pa rin ang kanyang asawa. Binuksan ang banyo ngunit nanatiling wala. Ang tibok ng puso niya ay mas lalong lumalakas. Maging ang kanyang paghinga ay tila gustong tumigil. No, no. His Violet is fine. Baka nasa hardin lang ito. O di kaya ay nasa kabilang silid lang. Sa nursery room. Tama. Baka nandoon nga ito. Mabilis ang bawat hakbang niyang tinungo ang kabilang silid. Ngunit nanatiling katahimikan lang ang sumalubong sa kanya. Walang Violet. Wala ang asawa niya. Sweetheart? Muli niyang sigaw. Lahat ng silid ng bahay ay kanyang sinilip na. Sweetheart, I'm home. Nasaan ka ba? Paulit-ulit niyang sigaw. Habang panay ang taas ng baba ng kanyang dibdib. Napasambunot ang kanyang mga palad sa kanyang sariling buhok. Nasaan na ba ang asawa niya? Ano ba ang nangyayari sa paligid niya? Dapat nandito ngayon si Violet. Hinihintay siyang bumalik. Sweetheart? Muli niyang sigaw na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ayaw niya magtanong sa mga taong nasa paligid niya. He is too scared to hear the truth. Hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin. Sweetheart! Mahinang usal niya rito. Greg, dude, stop. Daniel is now standing in front of him. Nakikita niya sa mukha nito ang tila pagkaawa nito sa kanya. Saang hospital dinala ang asawa ko, Daniel? Kusa iyong lumabas sa bibig niya. Sana nasa hospital lang ang asawa niya. Those freaking nightmares in these past few months and days are scaring the hell out of him. Paano kung nagkatotoo yun? Anong gagawin niya? Hindi niya hinintay ang sagot ni Daniel. Agad siyang muling tumakbo pababa ng hagdanan at lumabas ng bahay. Checking for his wife's car, but he froze. Walang sasakyan. Wala ang sasakyan ng asawa niya. The BMW car he bought and personally used by his wife is gone. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila sumasakal sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay tila bumabagal. He felt suffocated. Greg! He looks back. He saw Ryan standing next to his back. Nasa balikat niya ang isang palad nito. I'm sorry, dude. Pare, si Rex iyon. I'm sorry, sa. You stop. Stop. Itinaas niya ang dalawang palad sa ere. Stop saying sorry and tell me where is my wife? Ani niya sa nanginginig na boses. Gusto niyang bulyawan ang mga kaibigan niya. Gusto niya talagang sapakin ang mga ito. Ngunit tila tinatakasan siya ng lakas. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang kanyang buong sistema. Dude, Violet got an accident yesterday midnight. Ani ni Ryan sa nagkakandautal na boses. I'm sorry, dude. Greg. Ani naman ni Rex. Tila nagdilim bigla ang kanyang paligid at ang tanging malakas na tibok lang ng puso niya ang kanyang naririnig. Nanlalamig ang buo niyang katawan, kasabay ng panginginig ng kanyang buong sistema. Greg! Boses ng babae ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Ilang segundo lang ang lumipas, ay naramdaman niya ang mahigpit na yakap nito sa kanya. Greg, I'm sorry for your loss. I'm sorry. Ani nito habang umiiyak na yumayakap sa kanya. Kasabay ng pagpatak na masaganang luha sa kanyang mga mata, ay hinarap niya ang babae mula sa kanyang likuran. It was Felicity. Tell me, Felicity. Walang nangyari sa asawa ko, hindi ba? Kung ang mga anak ko ang nawala kahit masakit,
Kahit mahirap tatanggapin ko. Please, sabihin niyo sa akin na nasa hospital lang si Violet. Sabihin niyo. Putang ina, sabihin niyo. Malakas na sigaw niya. He can't lose his wife. Dahil kung mangyayari iyon, titigil sa pag-ikot ang mundo niya. His loving wife, his Violet is everything to him. He can't lose her. Hindi pwede. Hindi. Ikamamatay niya kung sakaling mawala ang asawa niya. No. No. This is another nightmare. Gusto na niyang gumising. Greg. Sumabog ang sasakyan niya kaninang madaling araw. Because of a car crash accident. Iniyuko ni Felicity ang ulo nito habang sinasabi iyon sa kanya. Malakas siyang napasigaw. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Inihakbang niya ang kanyang mga paa papunta sa kinaroroonan ng guards. He grabbed her the collar of the head guards. I told you to watch over my wife. Hindi ba? Bakit hinayaan niyo siyang umalis? Bakit? Putang ina, bakit? He shouted. Sir, maniwala ka. Ginawa namin ang lahat para pigilan siyang umalis. Hinabol na. Hindi nito natapos ang iba pang sasabihin. Mabilis niya itong sinuntok sa panga. Kung pinigilan nyo, kung hinabol nyo, edi sana nandito siya ngayon. You useless humans. Aniya sabay igpas ng kamao sa magkabilang panga ng guards. The guards fell on the ground. Yumukod siya at hinawakan uli ito sa kuwelyo at muling pinagsusuntok ang mukha nito. Labas ang mga litid sa kanyang leeg. Maging ang kanyang mukha ay umiinit dahil sa matinding galit at sakit na kanyang nararamdaman. Greg! Sigaw naman ni Daniel. Niyakap siya nito at pilit na inilalayo sa head guard. The guard's face is full of blood. Nagpupumigla siya. Napuno ng sakit ang puso niya. Walang paglagyan na sakit. Tell me, saang hospital naroon ang asawa ko? Muli niyang sigaw. Lalong humagulhol naman si Felicity. Nasa mukha nito ang dalawang palad. Greg pare, wala na si Violet.